Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. Sa sa Daniel City 25 ba? Daniel 7:25. Yun ang sa mga sulpot bro na sa ikapat na mananap gi-repair nila nga yun raw ang Roma. Bakit may mababasa ba sila nga dahil Bible alone sila, may mababasa ba sila nga ang Roma talaga yon? Wala naman bro, wala naman sinasabi sa Bible na ang Roma talaga yon. Katunayan, kung babasahin natin ng Biblia, ating simulan ng basa ha. Ating basahin muna sa Daniel 7:23. Tingnan niyo ha. Obserbahan lang natin. Ito, sabi sa Daniel 7:23 ganito. Wait lang ha. Ito sabi. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kaharian. Lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daigdig. So, ang pinagpalagay ng iba dyan, yan daw ay Roma. So, mas maganda ating tanungin muna si ChatGPT kung yan ba ay pagbigyan natin siya ha, granting without admitting na yan ay Roma. Tuloy natin ang sinasabi sa Daniel 7:23. 24 tayo. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. So, kung ipagpalagay natin na yan ay Roma, Roman Empire, Roma, mayroon siyang 10 hari. 10 hari. Okay. So, dito muna sa 10 hari, ating alamin muna kay ChatGPT ilan ang hari ng Roma? How many kings are there in Rome? Ano nga si ChatGPT? Ano sagot niya? Eto. Sabi niya, as of my last update, Italy is a democratic republic and does not have any kings. Rome, the capital city of Italy, is not governed by kings but by elected officials within the framework of Italian democracy. If there have been any changes since then, I wouldn't be aware of them. So, walang sinasabi na merong hari ang Roma. Pero sabi nila ang ikaapat na kaharian ay ang Roma. Ang sabi sa Biblia, ang kahariang yan may 10 hari. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. So, dito, nakakapagduda dito kasi sinasabi ni ChatGPT, walang hari. Walang hari. So, malaking problema yan. Ngayon, ano lang mapapatunayan na yan talaga ay Roma? Wala naman palang hari sa Roma. Iyan, may hari iyan. Tapos, sa gitna nila, ililitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Tingnan ninyo ito ha. Tingnan ninyo ito. Sa gitna nila. Sinong nila? Yung 10 hari. Sa gitna ng 10 hari, may lilitaw na isa
na kaiba sa mga nauna. So may lilitaw dito na kakaiba sa mga nauna. Yung mga nauna hari yon, yung lilitaw hari din yon. Kasi kakaiba siya sa mga nauna. At 3 hari ang kanyang pababagsakin. 3 hari. Ngayon, ang sabi nila sa kanilang illustration, yung 3, wala naman sinasabi ito kung kaninong hari ang kanyang pababagsakin. Ang 3 hari ba ng kahariang ito o 3 hari ng ibang kaharian? Basta ang sabi, at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Pero ang kanilang illustration dito, yung mismong mga ngipin ng halimaw na ito ang siyang matatanggal para lumabas itong si Little Horn. Yung ano pala, sungay. 3 sungay ng halimaw na ito matatanggal para lumitaw si Little Horn. Yun ang kanilang illustration. So lilitaw dito, pag susundan natin ang kanilang illustration, 3 hari ng kahariang ito nauna sa kakaibang haring lumabas, pababagsakin nitong Little Horn. Ngayon, sino naman na kanilang ituturing na Little Horn? Papa si ba? Sige, pagpalagay natin, Papa si. Sinong Santo Papa ang tinutukoy na hari? Kasi hindi naman to Papa si, hindi naman office to eh. 10 hari talaga, no? 10 hari talaga ng kahariang ito. Kung yung kaharian, literal na kaharian yan, then yung 10 hari, literal din na hari yan. Hindi na pinasabihin na yung 10 hari, ang ibig sabihin nun 10 kaharian. Mali. Kasi 10 hari siya ng kahariang yon, nung ika-4 na kaharian. Kaya kung ika-4 na kaharian ay Roman Empire, dapat ang 10 haring yan, 10 hari ng Roman Empire. Hindi pwede na 10 kaharian ng Roman Empire, mali. Kung ang Roman Empire mismo ang kaharian, dapat yung 10 hari talaga yun, hindi 10 kaharian. Kasi yung ika-4 na hayop, yun na mismo ang kaharian. At yung 10 sungay na yan, yan ang 10 hari ng kahariang ito. So ito naman tayo ngayon. Ipapalagay natin, Papa si daw. Sino Santo Papa ang hari? Walang maibigay. Kailangan nilang maibigay kung sinong Santo Papa ang hari para matrace natin kung sinong Santo Papa ang nagpabagsak ng 3 haring mas nauna sa kanya. Nagpabagsak. At kailan naging hari ang Santo Papa sa Roman Empire? Kung naging hari siya sa Roman Empire, sinong 3 hari ang kanyang pinabagsak bago siya lumabas? Kung pag-aaralan lang natin bro, ang Daniel 7:23 hanggang 25, at sila'y ating tatanungin, gibang-giba ang kanilang argumento. Tandaan ninyo ha, ngayong darating na meron palang talakayan kami ni Ma'am Genevieve patungkol sa issue na ito. Ewan ko kung paano niya didepensahan, paano niya titindigan yung kanyang paksa. Tutunayan niya na ang 4th Kingdom ay ang Roman Empire, and then the Little Horn ay ang papacy. Yun ang tindig ni Ma'am Genevieve. So, ewan ko na lang kung paano niya titindigan niya, kung gigibayin ko mabuti ang kanyang mga argumento dyan. Brother Ristito, okay na ba yun? Okay bro. Salamat na dahil binasa ko kasi yung Daniel mula 15 mula 15 hanggang 28, wala kong nabasa nga yung Roma. Actually Kaya, bro, wala talagang bro, kahit yung Catholic scholar, marami siyang ideya kung sino ang tinutukoy na 4th Kingdom. At isa sa mga ideyang napindutan niya ay Roma, pero di naman niya sinabi na specifically Roma talaga. Walang sinabing gano'n. Pwede nga sinabi niya Syria, pwede Egypt, pwede Syria. Pero siya sa mga sinabi mga kaharian. So hindi siya specifically naka-point sa Roma, kasi sa debate kasi namin ni Balansag, ano pangalan ni Balansag noon? Yung amin ni Balansag, talagang pininpoint niya
na Roma yon ayon daw kay George, sino yung ating ano bro, yung ating ano bro, ating Bible scholar bro, si George Haydock. Si George Haydock. Sinabi daw ni George Haydock daw na Roma. Wala sinabi si George Haydock na Roma. Maraming kaharian ang pinunterya niya na pwedeng ipagpalagay na yan ang Fourth Empire. Yan ang Fourth Kingdom. Brother, si Toto, okay na ba yon? Okay na bro, okay na yon. Dahil naano ko na rin na ano yung okay na, salamat sa magandang sagot bro. Kaliwanag talaga na ano. At saka, Hindi pala wala at saka, sa Roma. at saka tiyak na mahihirapan dyan yung ano, mahihirapan dyan yung maninindigan na yan talagang Fourth Kingdom na yan ay Roma. Talagang mahihirapan sila. Babalagay natin na may hari ang Roma. Ilan ang hari niya? Simula nang maitatag ang Kingdom of Rome. Ang Kingdom of Rome, saan siya nagsimula? Simula ng kanyang pagkasimula, ilang hari ang dumaan sa kanya kung meron man. Ilang hari ang dumaan sa kanya. Kasi pag may 10 hari, expected na ang ika-11 nun, yung Little Horn na. Pag hindi yan tumama sa Santo Papa, nako, gibang-gibang argumento nila. Okay na ba yung Baderis ni Toto? Okay na bro, okay na. Pangsira pala yung sa kanila talaga. Oh, sige. Thank you, Baderis ni Toto. So, God bless. okay, thank you sa iyo, Bro Restituto. So, lipat naman ako ngayon.